everyone! It's another episode of Surprise Guest with Pia Arcangel, which means another surprise for us. Hindi po natin alam kung sino ang magiging guest natin today, pero meron akong mga clues na sinend sa akin. Okay, hulaan natin kung sino ating magiging surprise guest. Okay, first, dating radio DJ. Okay. Dreamt of becoming a priest or a pilot. Wow. Loves traveling with his wife. And the last clue, excuse me po! Oh my gosh, excuse me po. I think ang surprise guest natin today ay si Mr. Mike Enriquez. That's Sir Mike! Hi! Hello, Pia. Hello! Oh my gosh, yay! Sir Mike, thank you so much for saying yes and joining us. What a pleasant surprise! Congratulations on your podcast, ha? Thank you, Sir Mike. Alam mo, Sir Mike, ay nako, it's been my dream to interview you ever since. Ever since we started the podcast. How are you po? How are you? I'm fine. I'm resting, but for you, I won't rest. Oh, wow. Nako. Nako, Sir Mike, susulitin namin yung time natin this afternoon. Good. But Sir Mike, how have you been? You just got back to work and elections just finished, so medyo hectic yung schedule. But how are you po? I underwent a kidney transplant noong December 16. And then, pag ikaw kidney transplant, they require you to be in isolation for 3 months. And then I extend yun because I caught an infection which is very, very dangerous for kidney transplants. But now, siguro mga 80% na akong recovered and malakas na. At 80% pa lang, ha? Nag-clear na yung mga doktor na pwede na ako magtrabaho. So balik ako sa radyo sa umaga, first love ko, sa DCWB. And then sa gabi, 6:30, 24 oras. Pag Saturday afternoon, investigator. Oh, which means galing po kayong taping ngayon, Sir Mike. Yes. Alam mo, minsan, dati Pia, pa isa-isang episode lang nung bagong gumagaling pa lang ako. Pero ngayon, yabang. Kakadalawang episode na ako per taping. At mabait pa rin ang Diyos. Sir Mike, but you said 3 months in isolation. So what do you do for 3 months in isolation? So that means even your closest family, wala po sa tabi ninyo? Wala. Pati yung dalawang aso naming minamahal, wala. Si Buma at saka si Mickey. Kasi ang bilin ng mga doktor ay talagang strict. So walang nakakapunta rito na pati sa tirahan humiwalay ako eh. Hindi kami nag-away. Na humiwalay lang ako dahil kailangan nga isolated ka. So nandito ako sa condo namin and wala na. Hanggang ngayon dito pa rin ako umuwi. Kasi nga bawal sa akin yung mga aso. Love na love namin sila. And love na love nila kami. Yan, Pia, namiss ko tuloy. Oh, parang this is not the description that we will think of when we first think of Sir Mike Enriquez. But you're a fur daddy. Yeah, with 2 fur babies. Totoo yan. Yeah. How old are they po? Si Buma at si Mickey? Ay, si Buma, ang tanda na, mga 13, 14 years old. Si Mickey siguro mga half ng age ni Buma. Yeah, si Mickey is Maltese, si Buma ay Poodle. Mga cute. Ang cute naman. Pag nag-FaceTime kayo ni Tita Baby, you get to see the dogs? No, like today we just had lunch together. We'd rather do it in person. Malapit lang naman ito sa bahay namin kung walang traffic. So tomorrow we'll have lunch again together. Yun, mga once, twice a week. Iba yung person-to-person, face-to-face. Pero every day, tatawagan kami mga at least twice. Pero sa bahay, hindi ako pwede. Kasi ma-allergy kayo sa dogs. Kasi yung fur nila, sabi ng doktor, baka hindi namin alam, meron palang nandun nakatago na hindi namin nakikita. And it's not good. It's dangerous. Kasi kami, tawag sa amin, di ba, immunocompromised. Madali kaming tapuan ng infection, ng kung ano-ano. Bari-reject yung kidney, sayang naman. So Sir Mike, pag in between yung pagpasok niyo sa radyo at yung pagpasok niyo sa 24 oras, ano yung pinakalibangan ninyo kapag kayo nasa condo? Nunod ako ng TV, YouTube, Netflix, mga DVD kung luma, nagbabasa, natutulog. Kasi nga, every morning, 4:30 ako gumigising eh. Pag weekday, Monday to Friday, kasi may programa ako sa radio ng 7 o'clock. So, pag weekend, Saturday and Sunday, pumabawi ako. Tinatry kong bumawi sa tulog tsaka sa pahinga. Nako, Sir Mike, anong oras ang late nagising para kay Mike Enriquez? Pag weekday? Pag weekend? Siguro mga 8 or 9 sa umaga.
Pero ang tulog naman noon, mga 10, 11, kasi nga nanonood ako ng mga kung ano-anong video or palabas sa mga cable channels. Ayun, sa Netflix, sa mga movies ko rito. Kaya hindi ako conscious sa tulog. Hanggang antukin ako. Nahumaling ba kayo sa K-drama, Sir Mike? Hindi. Hindi. Pambata yun eh. Mga western movies ang pinapanood ninyo or mga series? Yeah, documentaries. Yeah, I love documentaries. Oo. Tsaka, kasi true to life, di ba? Documentaries, madalas kong pinanonood. By the way, talking about documentaries, ito hindi dahil pareho tayong kapuso. Okay? Pag nanood ka ng documentaries ng ibang bansa, for example, British Broadcasting Corporation, BBC, tsaka inihambing mo yon, kinumpare mo yon sa mga documentaries na gawa dito, lalo na ng mga dokumentarista natin sa GMA, ba? Pia, laban tayo. Kaya nanalo ng awards yung mga documentaries natin, di ba? Oo nga po. New York festivals, mga ganon. But Sir Mike, I'm curious though kasi I remember nung bumalik po kayo, I read some of the articles because 'di ba nagkaroon kayo ng parang short press con, Yes. and you were saying that it was also a spiritual journey for you. Oh, yes. Can you tell us a little bit about that po? Yes, dati na akong nagdadasal. Pero natuto akong lalo pang magdasal. So now, well, at least twice a day I pray silently. Especially pag papasok ako sa umaga, di ba? Yung pasikat pa lang yung araw o kuminsan madilim pa. Yun, it's a good time to pray. Huwag ka lang mawawala ng concentration, baka maaksidente. Okay. Mga ganon. Yeah, and then at night in the silence of my room, and then sometimes in the middle of the day, bigla na lang ako napapadasalan. Lahat ng dasal ko nag-uumpisa at natatapos sa pasasalamat. It's always thank you, thank you, thank you. Kasi marami sa atin nagdadasal pag may kailangan lang pag may hihingin, meron din akong pinagdadasal. Pero ang umpisa at tapusan, parating thank you. That's nice, no? Sabi nga nila, 'di ba, don't forget to say thank you for the things that you prayed for. Never forget. Yes. Dahil lahat ng ito, at actually lahat ng meron tayo, hiram lang natin to. Pinahiram lang sa atin. And that's enough reason magpasalamat. So Sir Mike, have you always been a prayerful man? I mean, ever since you were a little boy? Kasi nagulat ako that you wanted to become a priest pala. Yeah, good question. I never knew that. Natutunan ko to sa late father ko. Taong simbahan yun, lay minister, naging president ng choir namin, sa parish na, etc. Ang sabi niya, ang buhay ng tao parang circle. Parang circle. Sa umpisa, malapit ka sa Diyos. Habang umuusad ang buhay mo, circle, lumadayo ka dito sa pinagalingan mo. Ngayon, pag tumatanda ka na, bumabalik ka ulit sa Diyos. Sabi niya, yun ang analogy niya sa buhay ng tao. Kaya, nung bata ako, gusto kong maging pare. Actually, ngayon, kung tatanungin mo ako, I would not mind being a priest up to now. Baka si Tita Baby will mind. She will. Kaya nga hindi ako pwede. Nung nasa seminary ako, natikman ko kasi yung buhay eh. So I'm talking from experience. Oh, so Sir Mike, pumasok na kayo sa seminary because you wanted to try talaga to become a priest? Yes, Franciscan Seminary. My house ng Franciscans in the Philippines. Oh, okay. And how long were you in the seminary, Sir Mike? Oh, less than a year. Kasi parang open house eh. Meron sila nun eh. Para yung mga interesado, pwede magpunta tapos pakikita nila yung lugar, yung gano'n. Ako dapat 1 week lang eh. Tapos nung patapos na, sabi ko sa parents ko, ayoko na buwi. That's true. Dahil ang tawag doon dati, minor seminary para sa mga high school lang. Kailangan pipirma yung parents ng consent sheet. Ang ginawa ng parents ko, hindi sila pumirma. So sinabihan ako ng rector namin, ng superior na you cannot stay because wala yung consent ng parents mo. Ang hagulgul ko noon, grabe. Bakit nagbago yung isip nyo? I mean, what made you decide to leave that behind and then pursue a career in broadcasting po? Kasi na-aksidente ako. Aksidente ako dito sa trabahong to. Kasi meron one day, I was in college, meron akong high school buddy na announcer na noon sa Manila Broadcasting, sa Taft Avenue din. Sa Taft Avenue yung eskwela namin. One day, tinawagan niya ako. Sabi niya, hindi mo ba ako bibisitahin? Sabi ko, bakit? May sakit ka ba? Sabi niya, hindi. Announcer na ako. Sabi niya gano'n. Okay. Pag may time ako, puntahan kita. Then one day, yung isang professor namin absent. So wala akong magawa. Yung studios nila ay isang sakay lang sa jeep from when I was studying. So dinalaw ko siya. And then tama-tama, kailangan nila ng 2 announcer. Kasi yung isa on leave,
Yung isa naman suspended. And hanggat hindi sila nakakahanap ng bagong announcer, wala silang day off. Nung binisita ko siya, nandun yung station manager sa studio, sa booth. Pinakilala niya ako. English ang format ng station. This is my schoolmate, Mike. He's visiting us. Tapos sabi ko, good morning, sir. Oo. I remember his name, the late Tony Romero. Sabi nung classmate ko all of a sudden, sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Yeah. He's applying to be an announcer, sabi nung kaibigan ko. Ito namang si manager, dahil desperado rin magkaroon ng reliever, sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. 19 years old, di ba? Nothing to lose. Full-time student. Sabi ko, what should I do? Sabi niya, read the newspaper. Manila Bulletin dati yun. It was an item about the elections. Ang dateline ng item, sulu. Hindi ako ninenervyos kasi wala naman sa akin kung matanggap ako. Hindi naman ako nag-a-apply. Hindi ko naman kailangan ng trabaho. Tinanong ko siya, how should I read this? Sabi niya, the way you would read in class. Let's just read it any way you want. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Siyempre ako naman si Loco, adventurous, curious. So sabi ko, tomorrow. Umuo, patay kang bata ka. So the next day, I was there at 8 o'clock. And the rest is, here we are. Wow! So at the age of 19, you were already doing this and you've been doing this for so many years. That's such a feat to be able to do what you love for so long. Yes. 1969 ba yun? Or what? Ewan ko na, gano'ng katagal na yun? More than 50 years. 52, 53 years. Alam mo, Sir Mike, I always thought yung first radio job nyo was FM DJ na parang nagsispin ng music, ganon. No, AM. I landed in a station na may palit ng format. Hindi English. Pag English, nagtututo kami ng music. Kasi nung una, wala pang labor code. Wala pang human rights by seniority. Kaya nung una, hindi ako talaga announcer kung hindi trainee. Tsaka ang trainee doon, hindi ka mag-uumpisa sa in front of the mic o programa. Magte-training ka. Ang ibig sabihin ng training, Enriquez, yung mga senior, bili mo ng sigarilyo sa baba. Ganon ang training noon. Yun pala, there was a purpose to it and they explained it to me nung natanggap na ako full-time. Sabi nila, they were testing how much I liked the job. Tinetest nila kung gano'ng kalayo ang kaya mong mapuntahan, marating, para lang maging announcer. Minsan nga, nung nag-on the air na ako, nag-on the air ako ng 5 in the morning, 1:00 na ng hapon, hindi pa ako pinapalitan. Oo, isang buong shift na yun. Yes. Alam mo kung nasaan yung mga senior announcers? Isang grupo sila. Nasa kabilang building, nagpupusoy, nagbabaraha. Habang nakasalang ka dun sa baba. Yes. At meron silang radyo, may monitor, pinakikinggan nila. So ako naman, hindi ko alam yun . Up to the time pinalitan ako, hindi nagbago yung energy level, yung ganon, format, yung whatever. Tapos sabi nung isa pwede ka na. Sabi ganon. Pero Sir Mike, kailan ka naging Baby Mike? Di ba that was your radio name? 1972. Nasaran lahat yung stations. Kasama na yun sa amin. And then nagbalik yung isang station dun sa network where I used to work. Sabi ng station manager, kailangan nyo ng mga pangalan. Stateside nun . Kahit AM doon, swish kami. Sabi ng station manager, okay, we need names. Tapos sa akin, hindi niya na ako hininga ng pangalan. Sabi niya, ikaw, Mike, Baby Michael ka. Because ang pangalan ng girlfriend ko noon, Baby. Doon pala nanggaling yon. Kay Tita Baby pala? Or yeah. Si Tita Baby na girlfriend nyo? Napaisip ako baka ibang baby. Sir Mike. May problema ka ba sa career, love life, sex life, or do you just need someone to talk to? Kahit gaano pa yan, it's complicated. Pag-usapan natin yan sa Share Ko Lang podcast. I'm Dr. Anna Tuazon, isang psychologist. Samahan niyo ako as we hear stories from personalities about issues that we all can relate to. May mapupulot ka pang tips para sa stronger and better version of you. Listen to Share Ko Lang podcast, an original by GMA News and Public Affairs. Available on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, or wherever you listen. Hi, I'm Howie Severino. My colleagues and I developed this idea of creating a podcast as a safe space for sharing insights with leaders and interesting people across diverse backgrounds.
I've been a journalist for 33 years as a newspaper reporter, news anchor, online editor, and documentary maker. But podcasting is fresh territory for me. Check out the Howie Severino podcast, an original for GMA News and Public Affairs. New episodes will stream every Thursday. Listen for free on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, and other platforms. Empower yourselves and be safe. Pero Sir Mike, kailan ka naging Baby Mike? Di ba that was your radio name? Sabi ng station manager, okay, we need names. Hindi niya na ako hininga ng pangalan. Sabi niya, ikaw, Mike, Baby Michael ka. Because ang pangalan ng girlfriend ko noon, Baby. Ah, doon pala nanggaling yon. Kay Tita Baby pala? Or Yeah. si Tita Baby na girlfriend niyo? Napaisip ako baka ibang baby. Sir No. Mike. Kailan ba? 1977 kami kinasal. 1972 pa lang mag-girlfriend na kami. 5 years kami magka-boyfriend-girlfriend bago kami kinasal. So doon pala galing yung Baby Michael. Yeah. Binyag sa akin yun ng manager. Yung Buma, Sir Mike? Or parang internal, ano lang ba yon? Internal name na ginagamit namin for you? Yeah. Tawag sa akin yun nung isa kong friend na DJ. Very close friend. Meron kami yung group of Ang tawag namin Billy Grims. Kasi yung mga asawa namin, bili ng bili. Alam mo naman mga babae. Kaya ang nagbansag sa group namin, si Joey De Leon. Kasama namin. Sabi niya, kayong mga Billy Grims. One of them, DJ siya sa isang radio station na kakumpetensya pa namin. But we ended up being very good friends. Tapos, one day, tinawag niya akong Buma. Sabi ko, ano yun? Yung palang Buma nung araw, elepante, cartoon character. Kasi tumataba na naman ako ngayon, pero nung araw, mas lalo akong mataba. Sabi niya, Buma. Kaya nga yung poodle namin, ang pangalan, Buma eh. Bilugan. Pag nasa aming cat, sinigaw mo yung pangalan niya, Buma. Siyempre, hindi ako lalapit sa'yo, pero lalapit siya sa'yo. Ang cute naman. So, dumikit na yung pangalan na yon. Kasi di ba sa GMA ang tawag sa'yo, Buma. Yeah, Buma. Oo. Sir Mike, sabi mo kanina, first love mo talaga ang radio. Tama ba? So, yes. That means if you have to choose, like, kunwari, may sabay kang trabaho na radyo, TV, same time slot, mas prefer mo pa rin ang radyo? Yes, maraming beses na ako natanong yan. Yes, ang sagot ko parati radio. Bakit po? What is it that draws you more to radio than to TV? I don't know. Doon ako nag-umpisa yung fulfillment ko sa radyo. Iba eh. For one thing, di ba, alam mo to, sa TV may mga writer, may mga producer, may mga editor, may mga kung ano-ano. Sa radyo, doon sa booth, sa studio, mag-isa ka lang. Meron din kayong reporters, meron din kayong producer, etc. Pero ikaw lang ang magbubuto ng mic mo. Di ba? Sa TV, may director, may executive producer, ganun. Sa radyo, ikaw lang ang magpipindot. Kaya pag nagsalita ka, yung mga salita, yung words, sa'yo yun. Wala kang binabasang script, Siyempre, may mga susundin kang mga ethical na mga guidelines, sa mga standards. So, ewan ko, I feel more independent sa radio. Mas nailalabas ko yung creative juices ko kung tawagin. Pero nung in-offer po sa inyo na mag-TV the first time, pinag-isipan nyo pa ba or was it an automatic yes for you? No. Yung TV, unahin natin GMA. In-approach ako ng GMA. I was with another network. All radio lang, walang TV. Ang sabi nila, baka gusto mong lumipat ng network. Actually, nagpadala muna sila ng ambassador muna. Hindi muna sila mismo. Titingnan ko anong sagot ko para walang loss of face, walang kahiyaan. Gusto mo bang magtrabaho sa TV network? Ang sagot ko was, depende sa network. Hindi lahat ng network, radio or TV, I'm willing, yabang, no? I'm willing to work for or work with. After several weeks, binalikan ako. Sabi niya nung una, I will ask permission from my principals na i-identify sila. Okay, sabi ko. So after several weeks, bumalik siya. Sabi niya, pwede ko nang banggitin kung anong network. Tapos sabi niya, GMA. Tapos sabi ko, GMA, hindi ba radio? Hindi ba TV yun? Yes, sabi nila. Gusto naming i-expand yung radio. Kasi nung pagpasok ko, 4 pa lang yung stasyon ng radyo ng GMA. 2 sa Manila, isang AM, isang FM. 2 sa Cebu, isang AM, isang FM. Ngayon, kasi nga they were looking for a radio person talaga para i-expand yung radio, para damihan yung radio, para mas malawak. Ngayon, they have 27 radio stations from Tugigaraw to Zamboanga. Wow!
Grabe, all under your watch, right, Sir Mike? Well, Mostly. like most everything else sa radio natin, it's a collective effort. Nung una ako, lahat gusto ko akong gumagawa PI. Pero natuto na ako mag-delegate. So, akong president ng radio company, yung RGMA, pero may mga vice president, may mga, alam mo na, may mga ganon-ganon. Oo, kaya ang favorite line ko sa mga tiga-radyo diskartehan mo na yan. Hindi ko sila sinasabihan masyado, pero ginaguide ko pa rin. Pero madalas sinasabi ko, your call. O kaya, your decision please. Nalagay ko doon sa margin. Best way to learn din kasi, di ba, Sir Mike? Yeah. Tsaka you're always forced to hire who you think are the most competent. Kasi alam mo na sila hindi nila alam at the start. Kasi alam mo na magde-delegate ka sa kanila Pag nag-delegate ka sa palpak nilang mangyayari ng resulta. So yung vetting process kung tawagin ng pagkuha ng all the way from regular employees, from talents, all the way to mga officers, yon. Ngayon, pag na-vet mo na sila at na-obserbahan mo na mabuti, pwede ka na magpahinga at sila naman. That's the best way to do it. Yes, ang mga results ng radio is not the result of one man's work. It is the result of every man and woman in the organization. Aside from yung pagiging on-cam news anchor, tapos on the radio, nag-anchor din po kayo, boss ka rin sa radyo. Paano nag-umpisa yung executive career nyo? Well, ako ang head ng radio. Pero pag napunta ka sa radyo, which I hope balang araw gagawin mo, mapapansin mo yung, wow, nag-offer online pa. Pag napunta ka sa radyo, Pia, tanungin mo yung mga kasama mo sa TV news na may programa sa radyo. Sina Connie, sina Igan. Makikita mo na yung si Susan, si Mark, si Emil, Sumangil. Yes. Makikita mo na yung kultura doon sa amin, kung hindi mo kami kilala, baka nga sabihin mo, anong klaseng mga tao to, walang ka-respeto. Pero sa radyo, kung lang ako, morning lang, tapos kanya-kanya ng trabaho. Minsan may mga pakain-kain, ganun lang. Kaya pause ako, pero naiilang ako pag tinatawag ako noon. Tawag nila sa akin Buma. Buma pa rin. O kaya Sir Mike. Oo, yung mga ganon. Oho. Ganon lang kami. Wala rin yung iuurong yung upuan mo, yung buksan yung pinto para sa'yo. Wala kaming ganon. Pare-pareho lang. Halos. So same lang. Same. Sabi nga nung mga. But Sir Mike, was your first TV show Saksi? Yeah. Oh, okay. With Vicky. 15 minutes. With Karen Davila. With Karen muna. Okay. Yeah. 15 minutes pa lang nun. Yeah, kasi ang idea nila noon, nung tinawag nila ako for a meeting, sabi nila gusto nila fast-paced newscast, mabilis, tsaka puro headlines lang. But that was not my first TV appearance. My first TV appearance was nung elections. At parang special coverage. Yeah, ewan ko ba kung anong year yun. Ma-attend ako ng mga meeting kasi ako nagre-represent sa radio. Yung radio component ng elections. Ngayon, nung malapit na yung election day coverage, na-discover nila kulang pala sila sa male anchors. Kulang sila sa anchor na lalaki. So, nung meeting, nagtitinginan, nagdidiskusyon, tapos all of a sudden, sabi nung isa, ikaw, sabi niya, mag-anchor ka na lang. Sabi ko, sino kausap niyo ako? Ikaw. Sabi nga, teka muna, sabi ko, biro ba to? No, kung biro ito, masamang biro ito, sabi ko gano'n. Kasi ang usapan sa GMA radio, di ba? And wala akong kaisip-isip no na magti-TV ako. Tapos sinabi ko sa kanila, Pia, which even my own mother used to say, sabi ko, oy, tignan nyo nga itong mukha ako. Mag-TV ba to? Sabi ko gano'n. Oo, sabi nung isa, susugalan ka na namin. Kasi wala na siguro silang pantaya. Nung nag-join ako ng radio, desperado sila dahil kulang ng announcer. Nung nag-TV ako, kulang din sila dahil kulang sila ng anchor na lalaki. Kaya sinalang na lang ako. And then, yun, after the coverage, uwian na. Sir Mike, you're the perfect example na kapag ikaw ay binigyan ng isang opportunity, you have to embrace that opportunity and talagang rise to the occasion. Yeah, kapilitan I mean, not really kasi ipit na Oo, hindi mo naman mapupostpone yung eleksyon. So, sige lang. And it's also a good lesson for those who want to be broadcasters. Sabi nila, the show must go on. Ito yun. Kasi nung araw, nung nandun ako sa radio network before going to TV, kung saan ako pinadadala noon. Kasi isa ako sa mga pinakabata
ang sabi ng mga nakatatanda, padala nyo yan si Mike, wala namang pamilya yan eh. Kung mapatay yan, konti lang iiyak. Sabi ganon. Yun talaga yung reason na binigay nila. Ganon. Kung saan ako pinadala noon, sa Mindanao, sa whatever. Di ba nag-Middle East pa kayo, Sir Mike? Oo, sa Iraq yun. Sa Iraq. GMA na yun. GMA na. Yes, kami ni Howie. Magpunta kaming Iraq. Wow! I can imagine kung anong klaseng experience yun, di ba, Sir Mike? And then, eventually, Sir Mike, you did investigador, yung line na hindi namin kayo tatantanan. Talagang you own that line. Yes, naisip ko lang yun nung piniprepare namin yung investigador. Ewan kung dapat kong sabihin to Pia, sometimes hindi parati, yung mga key phrases na gano'n, na mga linya, sometimes hindi yung pinagpapaalam. Baka barilin pa Gawin mo na lang. Di ba? Yung sinasabi ng mga... Best advice from Sir Mike, wag nang ipaalam. Yeah. Oo. Hindi ka naman nila pwedeng sisantiin just because of that. Now, if it succeeds, okay. If not, okay. Yun ang sinasabi ng mga Amerikano na raise the flag and see if anyone will salute. Di pag walang sumalute, patay tayo. Di ba ba yung flag? Di ba? Ibaba na lang, oo. O pag may sumalute, so isip ka na ng linya mo. Even with yung iconic, yung Turo. yung pagturo ng daliri sa camera. Yeah. Oo. Yeah. So sabay dapat yon. Mm-hmm. So that was yours. That was your line. It came from you po. Yeah. And until now, ginagamit pa rin siya at laging ginagaya. Sometimes yung mga ganon, hindi mo, kasi minsan, parang the more ka mag-isip, the more ka nahihirapan mag-develop ng ganong klaseng line. Minsan, at the spur of the moment, biglang papasok sa'yo. Kaya biglang meron kang sasabihin, pag nag-newscast ka, nag-adlib ka ng konti, ganon. Yun ang pinipick up sa social media Di ba? Like nitong nakalipas na election 2022, yung mga ganon ba? And like kuwari yung excuse me po, I'm sure that was by accident lang na napa-excuse me po kayo. Pia, talagang nakukuha ako noon. Merong iba na tinatanong ako, sinasadya mo ba yun? Sabi ko, hindi. Ba't ko naman gagawin yun kung di ako talagang nasasamid o talagang may bumabara sa lalamunan ko? So, yung excuse me po, by training yun Dahil maliit pa kami, tinuruan kami na, pag-uubo na kayo, mag-excuse me kayo, ha? Turo yan ang lola namin. So, nadala ko na yon hanggang tumanda ako. Oo nga. Actually, lahat naman tayo, di ba? Pag on air tapos mauubo, mag-excuse me. Pero iba kasi yung execution ni Sir Mike Enriquez. Ganun ba? Hindi ko alam yun. Ang tawag doon, pagbibigay galang sa kapwa. Diba? Hindi yung basta ka na lang uubo tapos parang walang nangyari. Excuse me po. Excuse me ho. So, yung ibang, sorry. Di ba? Sir Mike, I have a question. Sa lahat ng mga naging partner mo on radio or on TV, sino sa kanila ang pinakamakulit? Makulit? Yes, pinakamakulit na hindi kayo mauubusan ng mapag-uusapan kahit naka-off-cam or off-mic kayo? Kami ni Vicky, not because makulit siya or makulit ako. It's just because ang dami namin mga common interests. Like, what are those common interests Mga po? common topics na we just like talking about politics, family life. Magkumpare kami, magkumare. Inaanak ako isa sa mga twins niya. Tapos yung father niya, cardiologist ko. Nung ako ay binaypass. Yung mga ganun ba? Ang tawagan namin ni Vicky, partner. Partner pa rin. Actually, nga, naririnig ko po sa studio, partner talaga ang tawag niyo sa isa't isa. How about sa mga male co-hosts or co-anchors? Ang pinakamakulit dyan si Arnold Clavio, walang tatalo ron. Dapat pala hindi ko na tinanong. Given na. Champion yun. That's why yung kapag kayo yung nagbabanter na sa radyo, talagang hindi bumibitaw yung mga tao You should know, partner mo si Arnold. I know. Yes, I know. Yung diba? kwentuhan off-cam, very interesting. Correct. Oo. Kasi si Igan, di ba may pagkamarites din? I know. Among other things, yes. Nag-golf ba kayo ni Igan together? Hindi naman. Mga araw. Ngayon, hindi na ako pwede mag-golf. Siguro pag lumakas ako ulit. Pero yun isa sa mga dream ko yung, alam mo, pag golfer ka, kahit maglaro ka 10 beses ng araw, bitin pa yun Wow. Talaga? At least kung ako golfer, no? Si Tita Babes noon, ang tawag sa kanya, golf widow. Hindi yun byuda. Pero paggising niya, wala na ako sa tabi niya. Nandun ako sa golf course. Kasi yung grupo namin noon, unang sikat pa lang ng araw, basta meron ng daylight na konti, palo na kami. And then hanggang anong oras kayo aabutin? Maaga kami nagti-tee off by 10:30. Nasa office na ako.
sakto lang. Saka nung araw, ang traffic hindi ganyan kagrabe. Ngayon, pag mag-golf ka, you have to allocate at least kalahating araw. Oo, malayo yung golf course. Yeah. Saka traffic. Okay, but si Tita Baby, hindi niya ginusto na sumama na lang sa golf. Minsan, sinama ko siya sa golf course. Sa mismong golf course, naglalakad kami. Gusto ko siyang matuto rin eh. After the front 9, first 9 holes, 18 holes di ba? After the first 9 holes, bumalik sa clubhouse. Ayaw niya na. Kasi daw, mainit yung araw. Masisira daw yung balat niya. Naman ng mga girls. Sige, okay lang. Legitimate concern ang sunscreen and yung protection from the sun. Legitimate concern for women. For golfers, kahit wag lang kikidlat. Kahit umuulan, kahit maputik, kahit mainit, sige pa rin. Parang si Igan nga. Kaya si Igan, magpipicture siya. Kita mo, bumubuhos na yung ulan, nagpipicture pa rin siya. Dapat pala hindi ito mapakinggan ni Igan. Pinag-usama na natin siya. Ako, Sir Mike, thank you so much for spending this afternoon with us. Naman, joke. No, but really, Sir Mike, kasi parang for us, it's such a big deal na makasama ka namin for this amount of time dahil alam namin you're very busy and you also have to spend your quality time with Tita Baby, with Buma and Mickey. But before we wrap things up, Sir Mike, maybe it's what I've really been wanting to ask also is, what do you want to share with people, not really just aspiring journalists, but young people? Because I think that young people are always in search of good role models. Mm-hmm. And for us at GMA, you have always been a good role model to us. Okay. And ano yung gusto niyo sabihin sa kanila for those who are, about to embark on a career that they want to try out, or parang meron silang mga gustong gawin or mga plano pa sa buhay? Ang pinaka-successful na mga broadcaster o mga tao, for that matter, kahit sino, ay yung mga matulungin sa kapwa. Itong trabahong to is all about that. It's about helping people, not necessarily helping people in need or people who have problems. It's helping people find the truth. It's helping people know reality so that they know how to respond and how to carry themselves through life. This is what this is all about. This is not about fame. This is not about money. Although, kahit tanungin yung si Pia, eventually it will come. Okay? Kaya sa amin, nung araw, nung station manager pa lang ako, taga-interview ko ng mga nag-a-apply Oras na magtanong yung aplikante, Sir, magkano ba ang sweldo rito? Hindi ko na tinatanggap. So for me, that's the wrong foot forward. For me is, Sir, what does it take ba sa trabahong to? Yun, I engage. Pero yung, lalo na yung umpisa pa lang, tatanungin ka na kaagad, Sir, magkano ba sweldo rito? Ay nako, bata. Oo, dadating yun. Kailangan hintayin. Siyempre, may kasama ng luck, fate. Fate at sin F-A-T-E. May kasama ng dasal yun, tulong ni Lord. Lahat naman ito hindi mangyayari kung di will ni Lord. Tulad ngayon, nakipiyar kang hila ko. Nako, Sir Mike, thank you so much. Thank you, Pia. And again, more power with your podcast and more power with your career. Let me just say now, we're proud of you. Oh, thank you. Okay? And I wish you more success, Pia. Thank you, Sir Mike. Means so much coming from you po. This amazing surprise was planned by the team of Alan Ebora and Aubrey De Los Reyes, edited by Shirley Pagiligan with the wonderful people of GMA News and Public Affairs Digital. Don't forget to like and subscribe. Until the next surprise!